Ay mga kaniti, magandang araw na naman sa inyong lahat. May topic na naman tayo ngayon. Ito po yung hindi kayo papalpak sa breeding. So napaka-importante ng breeding, no, kasi nga kailangan ito ng proseso para ma-perfect natin at maparami natin yung ating mga alagang manok, no. At dahil sa mga successful breeding, tayo po ay kikita, no, kasi nga kapag palpak palagi, syempre magiging negative tayo. So nauuna diyan ang sa mga breeders natin, no. Lahat ng breeders natin, no, napapansin nyo, yung mga breeders na yan ay dapat nakakondisyon, no. Kasi nga kapag walang kondisyon yung breeder ninyo, kapag hindi agad-agad mangingitlog yan, no. Kung mangingitlog man yan, may sira yung itlog, no, may mga deformities, no, kasi nga wala sa kondisyon or wala sa ayos yung inyong mga breeders, no. Syempre kung gusto niyo maging maayos yung inyong magiging mga production, dapat maayos din yung breeder ninyo, no. And dapat merong maayos na pabahay, no, kasi hindi magiging maayos din yung mga breeder ninyo, no, kung wala ding maayos na pabahay, no. Kasi nga kapag naulalan at saka naiinitan sila, ulan-init, magkakasakit yung breeder natin. At kapag nagkasakit sila, ang mga breeder natin hindi po mangingitlog, no. Yan. Kung mangingitlog man yung may mga sakit nyo, posible na may hina yung maging similya niya. At syempre, dapat magandang pagkain, no, on time sa pagkain, at napakalinis na tubig palagi, no. Maglinis po tayo ng tubig kahit umaga, tanghali, tsaka hapon lang, no. At saka syempre dapat may kalinisan. Dapat kita niyan malinis yung ano natin, no. Yan, cameraman natin ng ano yan, si cameraman Indoy, bumanat niyan. At saka syempre dito sa ano, sa loob, no, may naka-schedule din yan na naglilinis. Yan, kasi nga dito sa manukan natin maraming trabaho, so kailangan natin may mga nagtatrabaho din dito. Kasi kapag ako lang mag-isa, hindi ko kakayanin. Kaya maraming salamat sa mga tumutulong sa akin dito, no, sa mga buddies natin. So dito naman tayo sa itlog. Yan. So sa itlog naman po, iniimbak namin yan, no, ng 7 days. So ngayon, weekly yung aming paglo-load ng itlog, and weekly din yung harvest namin. So schedule namin dito, every Saturday load kami ng itlog, every Wednesday pa-hatch kami, and every Sunday harvest kami ng sisiw mula sa incubator papunta sa brooder. Yan, no. So itong mga techniques po na ito, no, ay gusto kong ituro sa inyo. So dito namin sa kubo namin, yan, iniimbak yung aming mga itlog. So ngayon, may mga itlog tayo dito. Yan. So ito naka-schedule na to for Saturday. Yan. May mga markings na rin din yan. Yung ito lilinisan na lang. Yan. So yan, iloload namin yan sa Saturday. So sa malamig na parte ng manukan ninyo, siya ilalagay. Or pinaka the best, no, sa baba ng gripo. Yan, sa lababo, baba ng lababo, I mean. Yan. Mas maganda doon kasi nga mas malamig, mas matagal mamatay yung fertility. So yung similya, no, ang itlog po based lang sa experience ko. So dapat hindi siya umabot ng mga 10 days, no? Dapat hindi na umabot sa mahigit 7 days. Mas perfect sa akin 7 days pababa, yun maganda. Basta 7 days pababa, no? Nakadepende din sa inyo kung every 3 days or every 5 days. Dito sa amin, dahil nga marami kaming production ngayon sa ganitong klaseng manok, oh. Yan, no? So kailangan namin ng every week, no, para masabay po lahat ng mga sisiw, masabay po yung bakuna, and masabay din po sila sa iisang brooder lang. So mas nakakatipid kami kapag ganun. So dito lang, syempre, nagtuturo kami ng vitamin sa mga breeders namin, no, para po sila po ay gumanda yung kanilang fertility. Yan, no. Tumagal po yung buhay ng similya sa loob ng itlog ng manok namin. So kapag nag-load na kami dito, no, ito please take note lang, no, kasi nga ayaw kong tumagal sa discuss dito sa incubator kasi nga mahabang usapan to, no, at hindi din lahat ay gusto ang topic sa pag-incubate. So please take note lang na ang temperature na ginagamit namin dito kapag ganito kalalaking mga temperature, mga incubator, no, nasa mga 39 degrees Celsius, no, 39 degrees Celsius. Yan. At saka yung humidity nasa mga 60 to 70.
Yan. Tapos kapag nag-hatch naman kami na mga yung temperature same lang din po, no, 39 degrees Celsius. Minsan bumababa ng 38 degrees Celsius, pero yung tubig mas tumataas, no? Yung humidity po umaabot na po ng 60 to 75%. So, yun po yung kailangan namin. Minsan nga 70 to 75% lang, no, para mas maganda po yung kakalabasan ng mga sisiyo natin, no? Dito din masilan ako sa pag-hatch dahil nga sa 18 days tinatransfer natin sila sa hatcher. Yung hatcher na yan dapat nakagana na ng mga 2 days, no, para nakastabilize na yung init tsaka yung humidity doon sa loob ng hatcher para paglipat natin, no, mamayang gabi maglilipat na po kami kasi may 18 days kami dito. Kasi nga Wednesday ngayon. Sabi ko nga every Wednesday tayo po yung nagpapa-hatch. So Wednesday mamaya ililipat na namin yung mga itlog yan, tapos pagkabukas ika 19 days na tanghali yan, sila po yung mga itlog po ibababad ko, bubuksan ko, ibababad ko sa tubig, no, para mas maging soft pa yung itlog at easy to break lang ng sisiw natin yung kanilang mga eggshells. So ganun po yun, no, at 21 days ika 20 days, no, yung mga hindi pa napisa, no, ay ibabasa ko pa rin ng tubig ulit, no, sa ika 20 day ng tanghali. Yan. Pagka 21 days, yung mga hindi pa lumalabas, no, kasi na 21 days dito sa akin, parang kaling na siya. Pag walang crack, itatapon ko na yung itlog, no. Buhay man or patay. Siyempre, dapat nating linisan niya sa 21 days. So 21 days kasi, yun na yung final. Kung sino yung mga kalabas, siya yung mabubuhay, siya yung ma-harvest natin sa loob ng how many days, no? Sunday yan. Sa Sunday, yun na yung pagkukuha namin ng mga sisiw sa hatcher at ilalagay na po sa brooder. Iyan, no? So ganoon lang po. At syempre sa sisiw po, no, ugaliin natin may sapat tayong brooder, no? Kasi nga kapag yung brooder natin, napaka-importante nito kasi nga kapag pangit po yung brooder natin, wala sa ayos at dapat may magandang pailaw. Yan, no? Kasi nga itong mga sisiw natin, no, ay kapag kulang po sa lamig, no, sila po ay magkakasakit, no, at madaling mamatay. So dapat pinakamaganda 2 weeks na pag-aalaga. Yan, kapag nakasurvive po siya sa 2 weeks, napakaganda na po ng sisiw natin. Kaya minsan dito sa mga bumibili dito sa amin, yung mga sisiw namin, no, ay dapat 2 weeks na, no. Dahil nga kapag hindi po siya 2 weeks, minsan kapag day old, hindi alam ng breeder mag-alaga ng mga day old. So, ina-advise ko 2 weeks old. No, so ganun lang, no, yung proseso, yung vitamins, back up lang natin 'yan. Pero sa breeders natin, kailangan siya ng vitamins talaga. Sa sisiw, kailangan siya siguro for the first week, no. Yung iba for the first month talaga vitamins. Pero kapag alam mo na yung pag-aalaga ng sisiw, no, kahit first week or second week ka lang mag-vitamins. And pagkatapos niyan, depende na lang, no? Kasi yung dito sa amin, in the first week talagang or first week or second week talagang straight vitamins 'yan, no? Kapag may nakita kaming senyales na may problema sa sisiw, gamot agad. So ganun yung estilo namin dito. So yun na po mga ka-native, lahat ng mga sinasabi ko ay pwede nyo pong gawin sa inyong manok, no, kahit anong klaseng manok. Basta itong sinasabi ko, ginagawa namin dito sa lahat ng manok namin at napansin ko, tested siya. And masasabi ko, successful yung magiging breeding nyo kapag sinunod nyo yung sinabi ko. So yun na po mga ka-native, maraming salamat, sana makatulong ako. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe po and please follow sa Facebook page natin, Pulo Manok Chicken 2.0 and Fancy Game Farm by Pulo Manok Chicken. Maraming salamat po, bye-bye.